3. Magandang umaga po, Ginoong Aldana. Kami ang ikalawang pangkat. Ang aming paksa ay tungkol sa kung kasalanan ba ng mga magulang ang pagkapariwara ng kanilang mga anak. Ang aking mga kagrupo ay si Bea Riniego, si Wendy Baria, at sa kabilang grupo naman ay si Sherilyn Dumalat, si Carlo Canlapan, at si Hayden Mateo. Ang aming panig ay sumasang-ayon sa naitalang paksa. Okay, so ayun na nga, yung sa sinabi nga natin paksa, sa tingin namin magulang yung may kasalanan nun, dahil di ba yun na punto na yun na sila yung nagpapalaki, tapos sila yung naghirap doon, tapos kung sila na rin yung naghirap doon, dapat talagang i-finish na nila sa tamang pamamaraan na tinuloy-tuloy nila ang paggabay doon ng tama, tapos sinusubaybayan dapat nila kahit meron pang trabaho yung dalawang magulang, at di sila nawawala ng oras para sa mga anak nila. Hindi ako sangayon na dapat sisihin ang mga magulang. Dahil wala naman sila ibang kasalanan kundi ang palakihin tayo ng mabuting tao at mabuting mamamayan. Sapat na sa atin na hindi sa tayo ang dapat sisihin at hindi rin dapat ang mga magulang sisihin. Dahil minahal tayo ng mga magulang natin, pinalaki tayo, at higit sa lahat, dinala tayo sa kanila sinapupunan ng 9 na buwan. Hindi naman tama na sa kanila isisi ang lahat na kung bakit tayo napapariwala. May kanya-kanya tayong pag-iisip. Binigyan tayo ng ating mga magulang at Diyos ng kanya-kanyang pag-iisip na dapat gamitin natin sa tama. Hindi dapat isilaga ang mga magulang dahil wala naman sila ibang ginawa kundi ang mahalin tayo, ang palakihin tayo ng mabuti. Kailangan sisihin ng magulang kasi una sa lahat, kung yung mga magulang natin yan, nagtatrabaho sila. Porket nagtatrabaho sila, hindi na nila binibigyan ng pansin yung mga anak nila. Nagtatrabaho lang sila, pag uwi nila sa bahay, matutulog lang sila. Pag gusto silang kausapin ng mga anak nila, hindi na sila nakakausap. Doon nagsisimula na nagiging pariwara yung mga anak nila. Dahil hindi na nga sila nabibigyan ng pansin na kumukuha sila ng atensyon sa ibang bagay. Katulad na lang nagdodroga sila, nagre-rebelde, kung ano-ano pa. Dahil na rin yun sa kasalanan ng mga magulang kasi hindi na sila nabibigyan ng sapat na pansin. Hindi na sila nabibigyan ng pagmamahal. Hindi naman ako sumasang-ayon dahil hindi naman lahat ng oras ay kasama natin ang ating mga magulang. Sabi nga nila, may sarili tayong mga pag-iisip. Ang pagbabayaan ng mga kabataan na kaya sila na pariwara ay hindi natin pwede isisi sa magulang. Sila ay gumagabay lang at tumutulong sa atin para mapabuti ang buhay natin. Kung sila ay nagkulang, tayo na yung may responsibilidad na una nito upang mapabuti ang ating kalagayan sa buhay at tayo ay mapaiwas sa pagpapariwara. Ang mga magulang kasi once na wala sila ng oras sa kanilang anak, maghahanap ng atensyon ng anak kasi kailangan nilang kausapin, payuhan sa lahat ng oras na gagawin ng mga anak nila para upang sa gano'n maintindihan ng mga anak kung ano ang tama at ang mali. Sa akin, mula sa aking isip-isipan, ako'y hindi sumasang-ayon sa ating paksa na dapat lang sisihin ang ating mga magulang. Sapagkat una sa lahat, lahat ng ginagawa ng magulang ay para sa ikabubuti natin. At tayo puno-puno ng pangalan kaya hindi dapat pwede sisihin ang mga magulang. O yun na nga, dapat, yun yung punto nyo na dahil sila nga yung nagpalaki nun at nag-aruga. Tama naman kayo doon, pero syempre, dahil doon nga dahil sila yung nagtatrabaho para sa atin, nagtatrabaho, at kumbaga sila yung nagbubuhos ng dugot para sila para rin sa atin. Naman yun rin yung nagiging yun yung nagiging dahilan kung ba't nagsisimula tayong magkaroon ng gap sa magulang nyo, ganun. Kasi di ba, dahil sa pagtatrabaho ng magulang na yon, doon na siya nagsisimula na pag uwi niya, wala na siyang oras para sa anak niya. Tapos syempre pagka nagkakaroon pa ng pagkakamali yung anak, pinapagalitan niya pa kahit naman maliit lang na bagay nun. Kaya doon nagsisimula yung pag-aaway. Tapos
Dahil nawala na siya ng attention sa anak niya, doon na sila nagsisimulang magkaroon ng pag-aaway at nagre-rebelde na yung anak. So, mainly, kasalanan pa rin ng magulang. Sa akin, doon na tayo sa sinasabi mo na sila ang may na nagbuwis sila ng kanilang pawis at bigo para tayo ay mapabuti. Hindi ako sumasang-ayon na dapat sila sisihin. Dahil una sa lahat, mga magulang natin sila. Wala silang ibang ginawa sa atin kundi ang mahalin tayo at bigyan tayo ng magandang kinabukasan. Lahat ng ginagawa nila, pagtatrabaho, lahat ng pagbubuwis nila ng dugo at pawis nila para yun sa atin. Hindi pa ba sapat sa atin hindi pa ba sapat sa atin na mahalin na the way na nagtatrabaho sila, sa atin na pupunta yun, tulad nyo. Saan kayo ngayon nag-aaral? Hindi ba't nasa maganda kayong paaral nag-aaral? Sino ang nagbibigay nun? Mga kaibigan at mga barkada nyo ba? Kayo ba? Di ba't mga magulang ang nagbibigay nun sa atin? Kaya wala tayong karapatan sisihin sila dahil sila ginagampanan nila kung ano yung mga dapat na ginagampanan nila. Sabihin na natin nagkukulat sila ng pagpapayo sa atin bilang mga anak, bilang mga individual at bilang mga tamang tao. Dapat magkaroon na tayo ng sarili nating pag-iisip. Dahil sa simula pa lang, tinuruan na nila tayo kung paano mag-isip ng tama at mali. Dapat na natin gamitin yun. Ngayon, hindi na dapat sila panang sila. Dahil mga magulang natin sila, tumatanda rin sila, nagkakaroon sila ng edad. Hindi sila bumabata katulad natin. Kaya dapat intindihin natin sila, unawain natin sila. Yun lamang po. Katanungan ako po sa sinabi. Di ba na sabi mo na siyam na buwan, nabuhay na tayo siya ng ating mga magulang. Lahat ba ng mga magulang binubuhay? Mga bata sa likod siya? Sige, sasagutin ko yung katanungan mo. Thank you sa magandang katanungan na ibinigay mo sa akin. Yung sa sinasabi mo na siyam na buwan, tayo inalagaan at sinalalas na napupunan. Katulad mo, ilang buwan ka din na ng magulang mo sinapunan. Hindi ba siyam? Asan ka ngayon? Sino ang makaharap mo? Asan ka nabibilang ngayon? Hindi ba't nasa harapan ka naman at nasa likunan kang ito? Dahil sa kagagawa niyo ng magulang. Bakit kayo pinalalagpagin mga bata? Tignan mo, isang buwan pa lang sa tiyan, nakikita na babalitaan natin andyan sa basurahan tinapon. So, anong klaseng magulang meron siya? Paano yung bata? Diba? Bata pa lang napaparabaran. Paano mo kayo sabukin? Oo, tama ka. May mga bata